Mga minamahal kong kababayan, marahil ay marami ang magugulat kapag nalaman na ang tila ligtas na itlog ay maaaring iligtas ang mahinang bato, pagbutihin ang tulog, bawasan ang paghihi sa gabi at patatagin ang creatinine. Kung alam ang tamang pagsasama, hindi ito katang-isip sa agham, kundi karanasan na nasubukan na ng maraming matatanda. Maraming nasa 55 o 60 taong gulang ang nahuhulog sa bilog ng pag-aalala, sinasabi ng doktor na ang bato ay nagsisimulang humina, kaya iwasan ang karne, itlog, kumain ng gulay at lugaw para magaan sa bato. Mga kababayan, kapag narinig niyo iyon ay mag-aalala, matatakot sa kolesterol, matatakot na tumaas ang creatinine, matatakot na ma-overload ang bato, ngunit habang lalong iniwasan, lalong humihina ang katawan. Nakita ko ang maraming tao sa ganitong kalagayan. Mahina ang kalamnan, mahina ang sirkulasyon, ang bato ay nahihirapang mag-filter ng dugo, creatinine ay tumataas pa ng mas mabilis. Sa huli, ang dahilan ay hindi mas malubhang sakit kundi malubhang kakulangan sa nutrisyon ng katawan. Ang nakakagulat ay ang itlog ng manok ay isa sa pinakaligtas na pagkain para sa may mahinang bato. Kung alam ang tamang pagsasama, ang itlog ay hindi nagpapataas ng creatinine at nakakatulong pa sa pagbabawas ng pamamaga sa tissue ng bato, pagpapataas ng daloy ng dugo, pagpapabuti ng tulog, at pagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Tinatawag ito ng maraming doktor na malambot na protina, malinis na protina, madaling i-filter ng bato, hindi nagiiwan ng maraming dumi tulad ng pulang karne. Ngunit ang pinakamahusay ay kapag ang itlog ng manok ay sinahog kasama ang isa sa 6 na sangkap na ibabahagi ko. Ang epekto ay 3 hanggang 4 na beses na mas malakas. May ulam na nagpapainit sa bato, may nagpapahusay sa daloy ng dugo, may naglilinis sa bato, may nakakabawas sa paghihi sa gabi sa loob lamang ng 3 araw. Maraming kababayan ang nagbalita na pagkatapos lamang ng ilang araw ay nakatulog ng mahimbing, walang gising sa gitna ng gabi, mas magaan ang pakiramdam, mas masarap kumain, mas matatag ang creatinine. Ano ba ang 6 na sangkap na iyon? Madali ba itong hanapin tulad sa pang-araw-araw na pagkain? At bakit sila nagiging perpektong pares para buhayin muli ang bato kapag kasama ang itlog ng manok? Huwag kayong aalis sa screen dahil sa susunod na bahagi ay ibubunyag ko ang 6 na simpleng lutong itlog na mura, pero parang lifesaver para sa may mahinang bato. Lalo na sa dulo ng video, ibabahagi ko ang recipe na itinuturing ng maraming doktor na pinakamalakas. Ang ulam na nagpapahinga sa bato, bawasan ng malinaw ang paghihi sa gabi, pagkatapos lamang ng ilang araw. Simulan na natin. Bahagi 1, paliwanag sa siyensya tungkol sa papel ng itlog ng manok sa mahinang bato. Mga minamahal, bago tayo pumasok sa 6 na lutong itlog na nakakatulong sa paggaling ng bato, nais kong linawin ang maling akala ng maraming matatanda na ang may mahinang bato ay hindi dapat kumain ng itlog o dapat iwasan ng buo ang protina, kumain lamang ng walang lasa. Sa katotohanan, ang ganitong pag-iisip ay nagiging sanhi ng higit na pagod ng katawan, mahinang tulog, mataas na creatinine at higit na pressure sa bato. Ang itlog ng manok ay malambot na protina, madaling i-filter ng bato. Ang bato ng matatanda ay parang filter na gumana na ng dekada. Madaling ma-overload kung kailangang iproseso ang matigas na protina tulad ng pulang karne o innards ng hayop. Punong-puno ng purine ang mga iyon, samantalang ang itlog ay kakaiba, malambot, madaling matunaw, kaunting dumi, nakakatulong sa bato na mag-filter ng 50% na mas magaan kaysa pulang karne. Maraming doktor sa bato at ihi ang nagpapahalaga sa itlog bilang ligtas na protina para sa banayad at katamtamang antas ng sakit sa bato. Ito ay patunay na hindi ang pag-iwas sa protina ang mabuti, kundi ang pagpili ng angkop na uri ng protina ang matalinong paraan para protektahan ang bato. Ang itlog ng manok ay nagpapalusog sa mga selula ng bato. Para magbalik ang bato, kailangan ng katawan ng mga materyales para mapangalagaan at ayusin ang nasirang selula ng bato. Sa loob ng itlog ng manok ay may choline na nakakatulong sa muling pagbuo ng selula, pagpapataas ng kakayahan sa paggaling ng tissue ng bato. Lecithin ay nagpapataas ng elasticity ng mga ugat para mas maraming dugong may oxygen ang makarating sa bato. Vitamina B12 ay sumusuporta sa paglikha ng dugo para makatanggap ang bato ng sapat na oxygen at gumana ng mabisa. Omega-3, bahagyang binabawasan ang pamamaga sa tissue ng bato, pinoprotektahan ang istruktura ng bato mula sa pagtanda at talamak na pamamaga. Ang mga sangkap na ito ay bihirang makita ng buo sa gulay, ngunit kumpleto sa isang itlog ng manok. Kaya,
Ang tamang pagkain ng itlog ay nakakatulong sa bato na magpahinga, muling mabuo ang mga selula at mas matatag ang creatinine. Hindi ito nagpapataas ng masamang kolesterol. Marami ang nababalisa kapag naririnig ang kolesterol. Sa katotohanan, ang kolesterol sa itlog ay karamihan ay HDL. Ang magandang kolesterol ay nakakatanggal ng masamang kolesterol sa mga ugat. Ang modernong pag-aaral ay nagpapakita na ang pagkain ng isang itlog araw-araw ay hindi nagpapataas ng panganib sa puso sa matatanda. Kaya ang may mahinang bato ay maaari pa ring kumain ng itlog basta tamang pagluluto. Sahog, nilaga, bahagyang steamed, iwasan ang malalim na pagprito sa maraming mantika. Ang itlog ng manok ay nakakabawas sa pag-ihi sa gabi at nagpapabuti sa tulog. Isang mahalagang bagay na kaunti ang nakakaalam, ang itlog ay naglalaman ng tryptophan, amino acid na precursor para sa serotonin at melatonin. Dalawang mahahalagang substance na nakakatulong sa mas malalim na tulog at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Kapag sinamahan ng mga pagkaing nagpapainit sa bato o anti-inflammatory tulad ng ampalaya, malunggay, kabute o dahon ng tag-ulan, kalabasa, mas kitang-kita ang epektong ito. Ito ang dahilan kung bakit ang tamang sahog ng itlog ay naging natural na therapy para sa mga hindi makatulog dahil sa mahinang bato. Ang lakas ng pagsasama, synergistic effect, mag-isa na ang itlog ay mabuti, ngunit kapag kasama ang mga pagkaing sumusuporta sa bato, ang epekto ay tumataas ng maraming beses. Ito ang dahilan kung bakit maraming kababayan pagkatapos lamang ng 3 araw ay nakakita ng malinaw na pagbabawas sa paghihi sa gabi. Mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Ang synergistic effect na ito ay patunay na ang lakas ng pagkain ay nasa matalinong pagsasama at hindi lamang sa bawat isa. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang 6 na sobrang simpleng lutong itlog na mura, pinahahalagahan ng maraming doktor, nakakatulong sa matatag na bato, pagbaba ng creatinine, mas malalim na tulog araw-araw. Tuklasin natin ang unang ulam ngay, bahagi 2. 6 na lutong itlog na nakakapagpabalik sa kalusugan ng bato na karaniwan. Unang ulam, itlog na may ampalaya. Mga minamahal, ang unang nais kong ipakilala ay itlog na sinahog sa ampalaya. Isang tila ordinaryong ulam ngunit may espesyal na halaga sa kalusugan para sa may mahinang bato. Marami ang natatakot sa ampalaya dahil sa mapait na lasa. Ngunit ayon sa sinaunang gamot, ang ampalaya ay mahalagang halaman na nakakapagpalamig sa bato, nag-aalis ng init sa pantog at naglilinis ng dumi sa daanan ng ihi. Ang itlog ng manok ay malambot na protina, madaling matunaw, kaunting dumi, kakaiba sa pulang karne o innards, na nagpapahirap sa bato. Kapag pinagsama ang itlog ng manok sa ampalaya, nagiging perpektong balanse. Ang ampalaya ay nagpapakalma at naglilinis sa daanan ng ihi. Samantalang ang itlog ay nagbibigay ng kinakailangang nutrisyon para mapangalagaan ang selula ng bato, muling buuin ang tissue at suportahan ang paggaling ng funksyon ng bato. Ang benepisyo para sa may mahinang bato ay kasama ang pagbabawas ng madalas at masakit na paghihi dahil sa momordisin sa ampalaya na nakakapagpahinga sa pamamaga ng daanan ng ihi at pantog. Ito ay karaniwang problema sa matatanda, nagdudulot ng init sa loob, hirap sa pag-ihi at nakakaapekto sa tulog. Nakakatulong din ang ampalaya sa banayad na pagkontrol ng asukal sa dugo, mahalaga sa may diabetes at mahinang bato. Dahil ang diabetes ay pangunahing sanhi ng paghina ng bato. Kapag lumamig ang daanan ng ihi, hindi na masyadong nagmamadali ang bato sa pag-filter. May pagkakataon ang creatinine na maging matatag, ibig sabihin ay nakakapagpahinga ang bato at mapanatili ang function ng matagal. Ang itlog ay nagdaragdag ng lakas na may tryptophan na precursor para sa serotonin at melatonin na nakakatulong sa mas malalim na tulog, bawasan ang pag-ihi sa gabi at pagpapabuti sa kalidad ng pahinga. Mas malalim na tulog. Maraming nag-apply nito 2 beses kada linggo ay nakaramdam ng mas magaan na katawan, bawas sa init at sakit sa daanan ng ihi at mas mahimbing na tulog. Patunay na ang ordinaryong pagkain ay maaaring maging natural na therapy para protektahan ang bato at pataasin ang kalusugan ng matatanda. Ang paraan ng pagluluto ay ganito. Ihanda ang 1 o 2 itlog ng manok, 1 ampalaya, 1 kutsara ng olive oil o soybean oil, kaunting sibuyas at 1 kurot na asin. Hugasan ng mabuti ang ampalaya, tanggalin ang buto at hiwain ng manipis. Pagkatapos ay ibabad sa tubig na may asin sa loob ng 4 minuto para mabawasan ang pait. Basag ang itlog sa mangkok at haluin, painitin ang kawali, igisa ng bahagya ang sibuyas para maamoy.
Ilagay ang ampalaya at igisa ng 2 minuto hanggang bahagyang malambot saka ibuhos ang itlog. Haluin ng dahan-dahan para ma-coat ng pantay ang ampalaya. Lutuin hanggang bahagyang maluto. Iwasan ang masyadong tuyong pagluluto para mapanatili ang lambot at natural na tamis. Kapag kinakain, tandaan na huwag magdagdag ng maraming asin o patis. Kainin ng mainit sa gabi bago ang 6 to 7 p.m. para sa pinakamahusay na pagsipsip. Ang mababa ang presyo ng dugo ay dapat kumain lamang ng 1 o 2 beses kada linggo. Limitahan ang mantika. At ang may pagtatae o malamig na tiyan ay iwasan ito. Kapag regular na ginagawa, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay makikita ang malinaw na pagbabago. Mas magaan ang katawan, bawas ang beses ng pag-ihi sa gabi, malalim na tulog at mas kalmado ang isip. Ito ay patunay na ang pamilyar na pagkain kung tamang gamitin ay maaaring maging natural na gamot para pataasin ang kalusugan ng bato at pagbutihin ang kalidad ng buhay. At mga kababayan, kung sinubukan na ninyo ang ulam na ito, mangyaring ibahagi ang inyong karanasan, hindi lamang para sa sariling kalusugan, kundi bilang mahalagang impormasyon para sa komunidad ng matatanda, para marami ang matapang na sumubok, protektahan ang bato ng natural at pangmatagalan. Pangalawang ulam, itlog na may malunggay. Mga minamahal, ang pangalawa sa 6 na lutong itlog na nakakapagpabalik sa bato na ibabahagi ko ay itlog na sinahog sa malunggay. Isang ordinaryong ulam ngunit may malaking nutritional value para sa may mahinang bato. Marami pa rin ang akala na ang malunggay ay para lang sa sabaw na pampalamig. Ngunit sa katotohanan, ang malunggay ay puno ng mahahalagang substance na nakakapagpapataas ng daloy ng dugo, bawasan ang pamamaga sa tissue ng bato, patatagin ang creatinine at tulungan alisin ang sobrang likido, lalo na mahalaga sa matatanda. Ang malunggay ay may vitamina K, natural na potassium, soluble fiber na nakakatulong sa katawan na alisin ang sobrang toxin, bawasan ang pasanin sa bato, itlog ng manok. Tulad ng binigyang diin ko kanina ay malambot na protina, madaling matunaw at kaunting dumi na angkop sa matatanda. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagiging pares na nagpapalusog sa bato mula sa loob, nakakatulong sa bato na gumana ng magaan, ngunit mapanatili ang stable na pag-filter ng dugo. Ang benepisyo para sa may mahinang bato ay kasama ang pagpapataas ng daloy ng dugo patungo sa bato. Ang vitamina K sa malunggay ay nakakatulong sa mas magandang sirkulasyon, bawasan ang pagtatagak sa bato. Kapag regular ang dugo sa bato, magaan ang proseso ng pag-filter. Dahil dito, may pagkakataon ang creatinine na maging matatag. Limitahan ang pressure sa bato, bawasan ang pamamaga sa paa at mukha. Ang malunggay ay may cooling property na nakakatulong alisin ang sobrang likido. Marami ang nakakita ng malinaw na pagbaba ng pamamaga sa paa, kamay o mukha pagkatapos kumain ng malunggay 3 o 4 na beses kada linggo. Mas magaan ang katawan tuwing umaga, pagpapataas ng dugo at bawasan ang pagod. Ang mayaman sa iron mula sa halaman, kasama ang vitamina B12 mula sa itlog ay nakakapagbuti sa banayad na anemia, bawasan ang hilo, pagod at lumikha ng enerhiya para mas maayos ang paggalaw ng katawan. Lalo na sa matatanda o nagpapagaling pagkatapos ng talamak na sakit, sumusuporta sa malalim na tulog at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang malunggay ay nakakapagpalamig sa daanan ng ihi, bawasan ang iritasyon sa pantog. Samantalang ang itlog ay nagbibigay ng tryptophan, precursor para sa serotonin at melatonin. Kapag pinagsama, ang tulog ng matatanda ay karaniwang mas malalim, kaunting gising sa gitna ng gabi at mas sariwa ang isip tuwing umaga, na mahirap abutin ng maraming suplemento. Ang paraan ng pagluluto ay ganito. Ihanda ang 1 o 2 itlog ng manok, 1 dakot na sariwang malunggay, 1 kutsara ng olive oil o soybean oil, 1 kurot na asin, at 1 piraso ng luya na dinurog. Kung nais na painitin ang tiyan, pulutin at hugasan ng malunggay. Bahagyang pisilin ng dahon para madaling lumabas ang nutrients kapag sinahog. Basag ang itlog sa mangkok. Haluin. Painitin ang kawali na may 1 kutsara ng mantika. Ilagay ang malunggay at igisa ng dahan-dahan sa loob ng 1 o 2 minuto. Lagyan ng kurot na asin. Pagkatapos ay ibuhos ang itlog. Haluin ng pantay para makot ang malunggay hanggang maluto ng bahagyang malambot. Iwasan ang masyadong tuyong pagluluto para mapanatili ang lambot at natural na tamis. Kapag kinakain, tandaan na huwag magdagdag ng patis, seasoning o malalakas na pampalasa dahil ang matagal na maalat ay nagpapahina ng mabilis sa bato. Kainin ng mainit sa tanghalian o hapunan.
Limitahan ang masyadong gabi para maiwasan ang kabag. Ang may pagtatae ay dapat limitahan ang malunggay, at ang mababa ang presyon ay dapat kumain lamang ng 2 beses kada linggo, imbes na 3 o 4. Kapag regular, makikita ninyo ang malinaw na pagbabago sa katawan, mas magaan, bawas ang pamamaga, mas malalim na tulog, at mas gising ang isip tuwing umaga. Ito ay patunay na ang pamilyar na pagkain, tamang pagluluto, hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi nagiging natural na therapy, pataas sa kalusugan ng bato at kalidad ng buhay ng matatanda. Kung ninyo itong nakitang kapaki-pakinabang, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyon ay simpleng paraan para malaman ko na patuloy ninyong pinahahalagahan at kasama sa paglalakbay ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Pangatlong ulam, itlog na may sibuyas. Mga minamahal, ang pangatlo na nais kong ipakilala ay itlog na sinahog sa sibuyas. Isang ordinaryong ulam, ngunit talagang may maraming espesyal na nutritional value para sa may mahinang bato. Marami ang akala na ordinaryo ang sibuyas, ngunit sa siyensya, ito ay isa sa mga gulay na malakas laban sa oxidation na may quercetin. Ang substance na ito ay nakakabawas sa tahimik na pamamaga sa tissue ng bato, nagpapalambot sa mga ugat at nagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa bato. Kapag pinagsama sa itlog ng manok na malambot na protina, madaling matunaw at kaunting dumi, nagiging gintong pares para suportahan ang bato. Lalo na sa may mataas na creatinine, madalas umihi sa gabi, pagod at tamad ang isip. Ito ay patunay na ang ordinaryong pagkain, kung tamang pagsasama ay maaaring maging natural na therapy na nagpapalusog sa katawan mula sa loob. Ang benepisyo ay kasama ang pagbabawas ng pamamaga sa tissue ng bato at pagpapatatag ng creatinine. Ang quercetin sa sibuyas ay direktang nakakaapekto sa tahimik na reaksyon ng pamamaga para bawasan ito sa tissue ng bato. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas magaan ang gawain ng bato, kaya may kakayahan ang creatinine na maging matatag. Bawasan ang pressure sa pag-filter ng dugo, tumulong linisin at protektahan ang mga ugat. Ang sibuyas ay nakakapigil sa atherosclerosis, nagpapalambot sa mga ugat, kaya mas maayos ang daloy ng dugo patungo sa bato. Tinitiyak na sapat ang oxygen at nutrients sa bato para epektibo ang pag-filter. Kapag malusog ang mga ugat, bawas din ang pag-ihi sa gabi at mas maraming enerhiya ang nararamdaman sa araw, bawasan ang taba sa dugo, bawasan ang pasanin sa bato. Kailangang iproseso ng bato ang taba sa dugo, lalo na ang masamang LDL. Nakakatulong ang sibuyas na ibaba ang masamang kolesterol, kaya bahagi ng pressure sa bato ay nababawasan at sumusuporta sa epektibong paglilinis ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming espesyalista sa bato ay nagpapayo sa matatanda na isama ang sibuyas sa pang-araw-araw na pagkain, sumusuporta sa malalim na tulog at bawasan ang paggising sa gabi. May banayad na calming effect din ang sibuyas, bawasan ang stress, kasama ang tryptophan sa itlog, nakakatulong sa natural na produksyon ng serotonin at melatonin. Ito ang mekanismo kung bakit ang ulam na ito ay nakakatulong sa mas malalim na tulog, kaunting gising sa gitna ng gabi at sariwang isip tuwing umaga. Napakahalaga ito sa matatanda dahil ang mahinang tulog ay kadalasang nagdudulot ng pagod, stress, at dagdag na pressure sa bato. Ang paraan ng pagluluto ay ganito. Ihanda ang 1 o 2 itlog ng manok, kalahating sibuyas, 1 kutsara ng olive oil o soybean oil, 1 kurot na asin at kaunting paminta kung nais dagdagan ang lasa. Alisan ng balat ang sibuyas, hugasan, hiwain ng manipis o wedge. Basag ang itlog sa mangkok, haluin. Painitin ang kawali na may 1 kutsara ng mantika. Ilagay ang sibuyas at igisa ng bahagya sa 1 o 2 minuto hanggang bahagyang malambot. Lagyan ng kurot na asin. Pagkatapos ay ibuhos ang itlog. Haluin ng mabuti para ma-coat ang sibuyas. Lutuin hanggang malambot ang itlog. Bahagyang malutong pa ang sibuyas para mapanatili ang nutrients at natural na lasa. Tandaan na huwag maglagay ng maraming mantika. Huwag magdagdag ng patis o maraming asin. Dahil ang maalat at mataba ay maaaring mag-overload sa bato. Kainin ng mainit sa tanghalian o hapunan, limitahan ang masyadong gabi para maiwasan ang kabag. Ang mababa ang presyon ay dapat moderate, 1 o 2 beses kada linggo, dahil ang sibuyas ay maaaring bahagyang magpababa ng presyon. Kapag regular, mararamdaman ninyo ang mas magaan na katawan, mas malalim na tulog, mas gising na isip, at kaunting pag-ihi sa gabi. Ito ay malinaw na patunay na ang ordinaryong pagkain na tamang lutuin ay hindi lamang masustansya, kundi maaari ring maging natural na therapy na nagpapalusog sa bato at pataas
sa kalidad ng buhay ng matatanda. At mga kababayan, kung sinubukan na ninyo ang itlog na may sibuyas, mangyaring ibahagi ang inyong karanasan. Ang pagbabahagi ay hindi lamang makakatulong sa inyo kundi magbibigay din ng inspirasyon at gabay sa ibang may mahinang bato para sila ay maging confident na sumubok at mapanatili ang matibay na kalusugan. Pang-apat na ulam, itlog na may shiitake mushroom. Mga minamahal, ang ika-4 ay itlog na sinahog sa shiitake mushroom o tinatawag ding kabute ng China. Marami ang akala na ang kabute ay pampalasa lamang, ngunit sa katotohanan ang shiitake ay isa sa mga mahahalagang pagkain na sumusuporta sa may mahinang bato. Sa kabute ay maraming mahalagang substance tulad ng beta-glucan at lentinan na nakakabawas sa taba sa dugo. Bawasan ang pamamaga at pagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa bato. Sa siyensya, ang shiitake ay parang gulay na karne. Dahil sa plant-based protein puno ng antioxidants, madaling masipsip, kapag pinagsama sa itlog ng manok na malambot na protina, madaling matunaw at kaunting dumi. Ang ulam na ito ay naging pinakamainam na pagpipilian para sa nasa 60 na pataas na may pag-ihi sa gabi, fluctuating creatinine o mataas na taba sa dugo. Ito ay patunay na ang ordinaryong pagkain kung tamang pagsasama ay maaaring maging natural na therapy na nagpoprotekta sa bato at pataas sa kabuuang kalusugan. Ang benepisyo ay kasama ang pagbabawas ng taba sa dugo at pressure sa bato. Ang beta-glucan sa shiitake ay espesyal na soluble fiber na nakakabawas sa masamang kolesterol at triglyceride. Kapag nabawasan ang taba sa dugo, hindi na masyadong nagfa-filter ng taba ang bato. Dahil dito, mas matatag ang creatinine. Nakakapagpahinga ng tama ang bato, nagpapalakas ng immunity, at bawasan ang talamak na pamamaga. Ang lentinan sa kabute ay sikat sa pagpapalakas ng resistensya at pagbabawas ng pamamaga. Ang may mahinang bato ay madalas mapagod at magka-impeksyon. Ang regular na pagdaragdag ng kabute ay nakakatulong sa mas mabuting paggaling ng katawan, kasabay ang pagpapakalma sa nasirang tissue ng bato, paglilinis sa mga ugat, pagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa bato. Ang shiitake ay nakakabawas sa hardening ng mga ugat, nagpapataas ng elasticity, at nakakatulong sa mas magandang daloy ng dugo. Kapag sapat ang oxygen at nutrients sa bato, epektibo ang pag-filter, bawas ang pamamaga, bawas ang pag-ihi sa gabi, at sumusuporta sa natural na paglilinis ng dumi ng katawan. Kasama ang itlog ay nagiging madaling matunaw na protina, hindi overload ang bato. Ang itlog ay nagbibigay ng malinis na protina, kaunting purine, ang kabute ay nagbibigay ng plant protein at fiber. Kapag sinahog, ang ulam ay magaan sa tiyan, magaan sa bato, madaling matunaw, at nagbibigay ng matagal na busog nang walang pressure sa pag-filter ng bato. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming matatanda pagkatapos kumain ng ulam na ito ay nakatulog ng mahimbing. Sariwa ang isip sa susunod na umaga. Ang paraan ng pagluluto ay ganito. Ihanda ang 1 o 2 itlog ng manok, 4 o 5 piraso ng shiitake mushroom na tuyo o sariwa, 1 kutsara ng olive oil o soybean oil, 1 kurot na asin at 1 piraso ng luya kung nais painitin ang tiyan. Kung tuyo ang kabute, ibabad sa 15 na minuto para lumambot, hugasan, hiwain o gupitin ng manipis. Kung sariwa, hugasan lamang at hiwain. Basag ang itlog sa mangkok, haluin. Painitin ang kawali, lagyan ng mantika. Igisa ang kabute sa 2 o 3 minuto hanggang maamoy. Lagyan ng kurot na asin. Ibuhos ang itlog. Haluin ng dahan-dahan para makoat ng pantay. Lutuin ng bahagyang luto. Panatilihing malambot ang kabute ngunit may natural na crunch. Tandaan na kainin ng mainit sa tanghalian o hapunan. Iwasan ng masyadong maalat o maraming mantika. Ang may pagtatae ay huwag masyadong kumain ng kabute at 2 o 3 beses kada linggo imbes araw-araw. Ang mahina ang tiyan ay hiwain ng manipis ang kabute at lutuing mas malambot para madaling matunaw. Sa katotohanan, maraming kababayan na nag-apply ng itlog na may shiitake 2 o 3 beses kada linggo ay nakaramdam ng mas magaan na katawan, mas malalim na tulog at malinaw na bawas sa pag-ihi. Sa gabi, patunay sa natural na epekto ng ordinaryong pagkain. Kung ninyo itong nakitang kapaki-pakinabang, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Iyon ay simpleng paraan para malaman ko na patuloy ninyong pinahahalagahan at kasama sa paglalakbay ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Pang-5 ulam, itlog na may kalabasa. Mga minamahal, ang 5 na ibabahagi ko ay itlog na sinahog sa kalabasa. Isang tila simpleng ulam ngunit may malaking halaga para sa may mahinang bato.
lalo na sa madalas magkaroon ng malamig na tiyan, malamig na likod, paghihi sa gabi, hindi makatulog o matagal na pagod. Ang kalabasa ay hindi lamang mura at madaling hanapin, kundi puno ng mahahalagang nutrients, tulad ng beta-carotene, soluble fiber, B vitamins kasama ang tryptophan na precursor para sa serotonin at melatonin. Dalawang mahahalagang hormone na nagre-regulate ng tulog kapag pinagsama sa itlog ng manok na malambot na protina, madaling matunaw, mayaman sa choline at tryptophan. Nagiging natural na therapy na nakakapagbuti sa tulog, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at dagdagan ang enerhiya sa matatanda. Ito rin ay malinaw na patunay na ang ordinaryong pagkain, kung siyentipikong pinagsama ay maaaring maging sustainable na suporta sa kalusugan, masarap at masustansya. Ang benepisyo ay kasama ang pagpapainit sa bato at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang may mahinang bato ay madalas magkaroon ng malamig na bato na nagdudulot ng madalas na pag-ihi. Lalo na sa gabi, ang kalabasa ay may banayad na warming effect kapag kasama ang itlog ay nakakapainit sa likod bato, bawasan ang iritasyon sa pantog at bawasan ang beses ng pag-ihi sa gabi para mas mapayapang magpahinga. Sumusuporta sa malalim na tulog dahil sa tryptophan. Ang itlog at kalabasa ay parehong may tryptophan, precursor na nakakatulong lumikha ng serotonin at melatonin. Kapag sapat ang tryptophan sa katawan, mas malalim at stable ang tulog, kaunting gising sa gabi. Maraming kababayan na nag-apply nito 2 o 3 beses kada linggo ay nakaramdam ng mas malalim na tulog at sariwang katawan sa susunod na umaga. Pagpapatatag ng creatinine dahil sa soluble fiber. Ang kalabasa ay may soluble fiber na nakakabawas sa asukal sa dugo, bawasan ang taba sa dugo, tulungan alisin ang sobrang toxin, kaya bawasan ang pasanin sa bato. Kapag hindi overload ang bato, may pagkakataon ang creatinine na maging matatag. Kasabay ang mas magaan at puno ng enerhiya na pakiramdam, bawasan ang pagod at dagdagan ang lakas. Ang bitamina B1, B6 at folate sa kalabasa kasama ang malambot na protina mula sa itlog ay nakakatulong sa may mahinang bato na hindi masyadong mapagod, mas gising ang isip at mas malakas ang katawan. Kasabay ang suporta sa nerve function, pagpapabuti sa concentration at memory sa matatanda. Ang paraan ng pagluluto ay ganito. Ihanda ang 1 o 2 itlog ng manok, humigit kumulang 100 galon kalabasa na binalatan, 1 kutsara ng olive oil o soybean oil, 1 kurot na asin, dagdagan ng 1 piraso ng luya. Kung naisuportahan ang pagpainit ng tiyan, balatan ang kalabasa, hugasan at hiwain ng manipis o gupitin para mabilis lumambot kapag sinahog. Basag ang itlog sa mangkok at haluin. Painitin ang kawali. Lagyan ng mantika. Igisa muna ang kalabasa sa 3 hanggang 4 na minuto hanggang lumambot. Lagyan ng kurot na asin. Ibuhos ang itlog. Haluin ng dahan-dahan para makoat ang kalabasa. Lutuin hanggang pantay na maluto ang itlog. Malambot ang kalabasa ngunit hindi malambot na malambot. Mapanatili ang natural na tamis at kakit-akit na kulay. Tandaan na kainin ng mainit sa hapunan bago ang magsentin 7 p.m. para suportahan ang tulog. Ang may diabetes ay dapat moderate sa dami ng kalabasa dahil sa natural na tamis. Huwag magdagdag ng maraming asin o mantika, sapat na ang 1 kutsara. Sa mahina ang tiyan, hiwain ng sobrang manipis ang kalabasa para madaling matunaw at hindi magdulot ng kabag. Gawin ito pagkagising. Gawin bago kumain. Gawin sa tuwing nakakaramdam ka ng anxiety o pagod. Ang hangin na iyong hinhinga na ay maaaring magpagaling sa iyo ng mas epektibo kung matutuhan mong huminga ng tama. At ngayon narito tayo sa numero 1, ang pinakamasamang bagay na ginagawa ng mga matatanda habang tumatanda. Ang isa na bihirang harapin ng medical system. Ang isa na tahimik na sumisira sa lahat ng iba pang malusog na ugali mo. Ito ang ugali ng pagtanggap na ang sakit ay hindi maiiwasan at pagtigil sa paggalaw dahil dito. Hindi ko ibig sabihin ang malubhang sakit na nangangailangan ng medical evaluation. Ang ibig kong sabihin ay ang kronikong sakit, paninigas, ang umagang joint discomfort na universal na ini-interpret ng mga matatanda bilang senyales na magpabagal at maging tahimik. At ang interpretasyong iyon, kailangan ninyong marinig ng malinaw, ay physiologically backwards. Ang synovial fluid, ang lubricating substance sa loob ng inyong mga joints, ay hindi passively pinapanatili. Ito ay aktibong ginagawa at inikot sa pamamagitan ng paggalaw. Kapag tumigil ka sa paggalaw dahil sa joint pain, ikaw ay nagugutom sa joint ng mismong fluid na nagpapabawas sa sakit na yon. Isipin ito bilang isang squeaky hinge. Karamihan ay humihinto sa pagbukas ng pinto dahil sumisigaw ito. Pero ang sagot ay langis
at ang paggalaw ang langis. Ang pananaliksik mula sa Johns Hopkins Arthritis Center ay nagpakita na ang banayad at pare-parehong paggalaw ay nagbabawas ng joint pain sa mga matatanda ng hanggang 47% sa loob ng 2 linggo, mas epektibo kaysa sa anti-inflammatory medications sa maraming kaso at walang gastrointestinal at cardiovascular side effects na dala ng mga gamot na iyon. Higit pa sa joints, ang kronikong inactivity na nagmumula sa pain avoidance ay nagtitrigger ng tinatawag ng mga mananaliksik sa Stanford University na accelerated aging cascade. Sa loob ng 72 oras ng reduced movement, bumagal ang muscle protein synthesis, bumababa ang insulin sensitivity, bumababa ang cardiovascular efficiency, at nagsisimulang maipon ang inflammatory cytokines, ang chemical messengers ng pamamaga, sa tissue. Isang linggo ng malaking inactivity sa isang matanda ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na linggo ng pare-parehong paggalaw upang baliktarin. At habang tumatagal ang pattern, mas mahirap ang reversal. Mayroon akong pasyente, si Jorge, 74 taong gulang mula Maynila. Ang knee pain ay nag-udyok sa kanya na itigil ang kanyang morning walks 18 buwan bago siya dumating sa akin. Sa mga 18 buwang iyon, siya ay tumaba ng 22 lb, nagkaroon ng pre-diabetes, nawalan ng malaking muscle mass, at ang kanyang knee pain ay kabalintunaang lumala kahit sa pahinga. Sinimulan namin sa water walking, banayad na paggalaw sa pool na nagbabawas ng joint load ng hanggang 80% at umunlad sa loob ng 4 na buwan patungo sa dryland walking. Pagkatapos ay light resistance training. Nawala ni Jorge ang timbang, binawi ang pre-diabetes, at ang kanyang knee pain ay ngayon ay 3 sa 10 kumpara sa 8 sa 10 na nagpatigil sa kanya sa pamumuhay. Ang paggalaw ang gamot, hindi ang pahinga, paggalaw. Narito ang nais kong dalhin ninyo mula ngayon. Ang pagtanda ay hindi passive experience na nangyayari sa'yo. Ito ay aktibong proseso na iyong sinasalihan para sa mabuti o masama sa bawat pagpili na ginagawa mo araw-araw. Ang dolans bagay na tinalakay natin ngayon ay hindi character flaws. Sila ay mauunawaang, malalim na pantao na tugon sa isang katawan at mundo na nagbabago sa paligid mo. Pero ang pag-unawa sa kanila, pagngalan sa kanila, at pagpiling mag-iba ay lubos na nasa kapangyarihan mo, anuman ang edad mo o kasalukuyang kondisyon. Nakita ko ang pagbabago sa mga pasyente sa kanilang 80s. Nakita ko ang mga tao na muling nakukuha ang kalayaan, sigla, kagalakan, at purpose sa mga edad na tahimik na isinulat ng mundo bilang tapos na, hindi kailanman huli, hindi sa 70, hindi sa 80, hindi sa 92. Ang katawan ay kahangahangang mapagpatawad kapag binigyan mo ito ng talagang kailangan nito. Ang iyong kalidad ng buhay ay hindi fixed destination. Ito ay direksyon, at maaari mong baguhin ang direksyon ngayon. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng mahalagang bagay, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito ngayon din, at i-hit ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming mga nilalathala bawat linggo. Iwanan mo sa akin ang komento sa ibaba na nagsasabi kung alin sa dwelly na ito ang pinakanakagulat sa iyo at ibahagi ang iyong edad. Talagang binabasa ko ang lahat ng isinusulat ninyo at ang inyong mga kwento ay sobrang mahalaga sa akin. Lahat ng scientific references para sa lahat ng tinalakay ngayon ay nakalink sa description sa ibaba. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na lampas 60 na nangangailangan marinig ito at kita-kita tayo sa susunod. Alagaan ang sarili mo. Dahil talagang sulit ka. 2 beses. Pinakamainam sa gabi bago ang 6 p.m. Pagkatapos lamang ng 4 na linggo, ang resulta ng check-up ay nagulat pa si Doc. Creatinine ay bumaba mula 190 hanggang 160. Pag-ihi sa gabi ay 1 o 2 na lamang. Mas malalim na tulog. Mas masigla ang diwa, rosas ang balat. Binigyang diin ni Doc Ramirez na ang ginawa ni Mang Carding ay hindi milagro. Ito ay tamang nutrisyon sa tamang oras, tamang sangkap at patuloy na pagsasagawa. Tinanong ko si Doc kung bakit ang mga lutong itlog kasama ang ampalaya, malunggay, shiitake, kalabasa, dahon ng tag-ulan ay may ganitong magandang epekto? Ipinaliwanag niya ng detalyado. Ang itlog ng manok ay malambot na protina, kaunting dumi, madaling i-process ng bato, hindi nagpapataas ng creatinine. Nagbibigay ito ng choline at tryptophan na sumusuporta sa tulog at paggaling ng selula. Ang malunggay, ampalaya, shiitake, dahon ng tag-ulan, kalabasa ay grupo ng pagkain na anti-inflammatory, naglilinis, bawasan ang pamamaga sa tissue ng bato para mas magaan ang gawain ng bato, limitahan ang pamamaga at paghihi sa gabi. Ang dahon ng tag-ulan at kalabasa ay nakakapainit sa bato,
Bawasan ang malamig na bato at pagbutihin ang sintomas ng pag-ihi sa gabi sa matatanda. Ang ampalaya at shiitake ay sumusuporta sa paglilinis at pagpapalamig sa daanan ng ihi. Bawasan ang masakit at madalas na pag-ihi, suportahan ang magaan na pag-filter ng dugo ng bato. Ang tryptophan sa itlog kasama ang nutrients ng gulay ay nakakatulong sa malalim na tulog. Ang pinaka-epektibong oras para mag-recover ang bato ay sa gabi. Dahil pinaka-aktibo ang bato habang malalim ang tulog at maganda ang sirkulasyon ng katawan. Tinapos niya sa isang pangungusap na lagi kong naaalala. Ang may mahinang bato ay hindi kailangang iwasan ang itlog, kailangan lamang kumain ng tamang lutong itlog. Para epektibo, iniwan ni Doc Ramirez sa akin ang 6 na gintong prinsipyo para sa matatanda. Una, kumain ng itlog 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Hindi kailangan ng marami ngunit regular. Pangalawa, huwag masyadong mantikahin. Limitahan ang mantika para bawasan ang pressure sa pag-filter ng bato. Pangatlo, huwag masyadong maalat ang itlog. Ang asin ay kaaway ng bato. Pang-apat, huwag masyadong gabi sa pagkain para sa malalim na tulog at mabuting paggaling ng bato. Pang-5, pagsamahin ang itlog sa mga gulay na anti-inflammatory at naglilinis para dagdagan ang proteksyon sa bato. Pang-6, maging matiyaga sa hindi bababa sa 3 linggo bago makita ang malinaw na pagbuti. Binigyang diin ni Doc Ramirez sa akin na ang mahinang bato ay hindi katapusan. Ang tamang nutrisyon sa tamang lugar at oras ay lubhang epektibong therapy. Ang tamang sahog ng itlog ng manok ay napakaangkop na paraan para sa matatanda. Kaya, ang 6 na lutong itlog na ipinakilala ko ngayon ay hindi lamang madaling gawin at mura, kundi buhay na patunay sa sinabi ni Doc Ramirez. Kapag pinagsama ang siyentipikong nutrisyon at makatuwirang pamumuhay, ang may mahinang bato ay lubos na makakapagbuti sa funksyon ng bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, mahimbing na tulog, masiglang diwa at mas malusog na katawan. At kung patuloy ninyong sinusundan hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa komento. Iyon ang paraan para malaman ko na natanggap ninyo ang mga kapaki-pakinabang na kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Mga minamahal, pagkatapos nating sama-samang tuklasin ang 6 na lutong itlog, mga ulam na tila simple ngunit nagtataglay ng pambihirang lakas para sa bato. Naniniwala ako na ninyo nang natuklasan ang isang mahalagang mensahe. Ang mahinang bato ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng pag-asa para mabuhay ng malusog. Ang kalusugan, lalo na ng bato, ay minsan ay napapangalagaan mula sa maliliit ngunit regular na pagbabago. Isang itlog ng manok, isang dakot na malunggay, ilang dahon ng tag-ulan o kaunting kalabasa sa pagkain. Tila simple ngunit maaring magdala ng bagong lakas, tulungan ang bato na magpahinga at gumaling ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Maraming matatanda ang nagsabi sa akin na kapag nalaman ang sakit sa bato, lahat ay nakakatakot. Takot sa tumataas na creatinine, takot sa paghihi sa gabi, takot sa hindi makatulog, nagre-resulta sa limitadong pagkain, naglalakas loob lamang kumain ng lugaw at nilagang gulay. Ngunit mga kababayan, ang sobrang pag-aalala na iyon mismo ang nagiging sanhi ng mas mabilis na paghina ng katawan. Kapag kulang sa nutrisyon ang katawan, bumababa ang daloy ng dugo, kaunti ang oxygen sa bato, kailangang magtrabaho ng doble ang bato, nagre-resulta sa mas madalas na pag-ihi sa gabi, at mas mabilis na pagtaas ng creatinine. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit maraming matatanda, kahit nag-iwas ay hindi nakakakita ng pagbuti sa bato kung hindi alam ang tamang pagpili ng ulam. Ito ang dahilan kung bakit nais kong bigyang diin na hindi natin kailangang iwanan ang pagkain, kundi tamang kainin lamang ang itlog ng manok. Kapag pinagsama sa mga gulay na anti-inflammatory, naglilinis at nagpapainit sa bato tulad ng ampalaya, malunggay, shiitake, kalabasa o dahon ng tag-ulan, ay hindi lamang nakakabawas sa pamamaga sa tissue ng bato, naglilinis sa mga ugat, nagpapabuti sa daloy ng dugo, kundi nakakatulong din sa mas malalim na tulog. Bawasan ang paggising, bawasan ang paghihi sa gabi. Ang malalim na tulog ay ang gintong gamot na lagi nang ninanais ng bato. Lagi kong naaalala ang sinabi ni Doc Jose Ramirez, isang eksperto sa bato at ihi sa kamakailang usapan. Ang mahinang bato ay hindi katapusan, basta ang matatanda ay kumain ng tama, at maging matiyaga, may pagkakataon pa ring gumaling ang bato. Lubusan akong sang-ayon sa pananaw na ito. Ang katotohanan ay nagpapatunay na maraming matatanda na kailangan lamang baguhin ang ilang maliit na ulam.
Tamang paraan, matatag na creatinine, bawas ang pamamaga, pagbuti ng kalusugan araw-araw, masiglang diwa, mas magaan na katawan. Ngayon nais kong tanungin kayo ng isang maliit na bagay. Sa 6 na lutong itlog ngayon, alin ang inyong nakikitang pinakamadaling simulan? Kung itlog na may ampalaya, magkomento ng numero 1. Kung itlog na may malunggay, numero 2. Kung itlog na may sibuyas, numero 3. Kung itlog na may shiitake, numero 4. Kung itlog na may kalabasa, numero 5. Kung itlog na may dahon ng tag-ulan, numero 6. Bawat komento ninyo ay hindi lamang nagpapaalam sa akin na kasama pa rin kayo, kundi malaking inspirasyon din para sa maraming ibang may mahinang bato. Ang mga pagbabahaging iyon ay nakakatulong sa kanila na maging matapang na baguhin ang gawi sa pagkain, hakbang-hakbang na mabuhay ng mas malusog araw-araw. Nais kong bigyang diin na ang kalusugan ng bato ay resulta ng pang-araw-araw na pagpili, pagtitiyaga at tamang pag-unawa sa nutrisyon. Kung ninyo itong video na kapakipakinabang, mangyaring i-like, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell notification. Bawat linggo ay sama-sama tayong matuto ng mga magaan at natural na paraan ng pagkain, ngunit maaaring magdala ng hindi inaasahang benepisyo sa bato. Lagi kong ninanais na kayo ay magkaroon ng malusog na bato, mahimbing na tulog, masarap na pagkain, kalmadong isip dahil ang kapayapaan sa katawan mismo ang magdadala ng kagalakan at sigla sa pagtanda.